Magandang araw po mga kapatid. Magandang umaga sa mga umaga po ang kanilang oras sa pagkakataong ito. Magandang hapon po sa mga bandang hapon at magandang gabi sa mga nasa bandang gabi. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta po ang inyong spiritual na buhay? Kumusta po ang inyong pamumuhay sa salita ng Diyos every day, every hour, every moment of the day? Tayo po ba ay nakakalakad sa ating pong nararapat na paglakad sa ating Panginoong Jesucristo? Gaya nga ng sinasabi ni Paul, are we walking in Him, in Christ? At yung po bang mga salita ng Diyos ay effectively working in us sa bawat aspeto ng ating buhay, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, nawa. Yan po yung ating laging desire, prayer sa Panginoon, malulahati siya sa ating pamumuhay. Ngayong linggo mga kapatid ay pag-uusapan po natin ang theme na pinamagatang The Eternal Purpose of God in Christ. Ang ating pong text ay matatagpuan sa Ephesians chapter 3 verse 11. According to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muli kami po ay makatutunghay sa iyong salita. Nawa ay maging makabuluhan ang mga salita mo sa aming buhay, ang mga bagay na aming natutunan. Ito po ay kumikilos sa amin upang kami ay baguhin, ayusin ang aming liko at hindi tamang pamumuhay, kundi may ayon sa aming katayuan sa aming Panginoong Jesucristo. Nawa kami po ay mapatibay at malulahati ka sa aming gagawing pag-aaral ngayong hapon sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Balik tanaw po tayo saglit mga kapatid sa ating pong pag-aaral noong nakaraang Sunday. Ang ating pong theme last Sunday ay pinamagatang What Were Given to Us, Gentiles. Dalawa pong natatanging mga bagay ang ating pong tinalakay maliban sa lahat ng mga bagay na ating tinanggap na pagpapala mula sa Diyos na ating Ama in Christ. Tayong mga nabubuhay sa dispensation of the grace of God, higit sa lahat tayong mga Gentiles, dahil ngayon God is dealing with nations, the Gentiles, ay pinagkalooban po ng access sa biyaya ng Diyos. Tayo po ay naging means of access actually sa Word of God or sa grace of God na in-reveal of course pamagitan po ng ating apostle na si Apostol Pablo. So, sa nakaraan, wala pong mga tinatawag na churches of the Gentiles. Ang tanging church or assembly or called out people of God, called out assembly of God ay walang iba kundi ang bansang Israel. Iisang bansa. Isang dakilang bansa na nakilala sa mga bansa, sa sanlibutan dahil nga ang Diyos ay nagtrabaho sa kanila. Lahat ng pabor ipinagkaloob sa kanila, nandyan yung mga tipan, nandyan yung mga pangako ng Diyos sa kanila kay Abraham, kay David, New Covenant, and so forth, yung glory of God na sa kanila, yung service of God, ayon sa Romans 9. Sila po yung itinanyag ng Diyos, alinsunod sa kanyang plano sa kanila, bilang isang bansa dito po sa lupa. Subalit alam natin ang nangyayari ay, ang pangyayari sa kasaysayan ng Israel ay bumagsak sila mula sa kanilang angat na kalagayan. Yung kanilang kadakilaan na wala, mga kapatid, sapagkat ang problema nasa kanila. Wala pong problema sa panig ng Diyos, naging mabuti ang Diyos, naging mapagbiyaya at mahabagin. Subalit umabot na rin po sa sukdulan ang kanilang patuloy na pagsalangsang paglabag sa mga sa tipan ng Diyos, sa kanyang mga salita, gaya ng nasasaad sa kanyang tipan na ibinigay kay Moses para sa bansang Israel. Naging kasaysayan ng Israel yung mga blessings and curses na nakasaad sa Leviticus 26 at Deuteronomy chapter 28. Kaya ang nangyari, patay sa ating pag-aaral, ang pabor ng Diyos sa bansang Israel as a nation, yung dating nation of God, whose God is the Lord, the true God, ay bumagsak sa kanyang angat na kalagayan sa Acts chapter 7, nung kanilang binato si Stephen na puno ng banal na Espiritu. Yan po yung tinatawag nating blasphemy against the Holy Spirit or Holy Ghost. Yung mga promises ng Diyos, yung covenants ng Diyos, lahat ay suspended, held in abeyance ika nga, at nawala ang pagtatrabaho ng Diyos sa bansang Israel. Hindi po sila ang issue ngayon, mga kapatid. Subalit, meron po siyang lihim na panukala or lihim na plano or purpose na iningatan po niyang lihim since the world began.
At ito ay tungkol sa heavenly places naman. At ang kinaukulan, hindi na po ang kanyang bayan, kundi ang mga bansa na po. Ang mga Gentiles na nung una ay itinuturing lang ng mga aso. Mga Gentiles na walang Diyos, walang kinalaman sa mga covenant or tipan ng Diyos, wala pong kinalaman sa bansang Israel. So, balit ngayong dispensation sa tinatawag na now or but now period ayon sa Ephesians 2:13, nabaling ang Diyos sa ating mga Gentiles. So, kumikilos ngayon ng Diyos batay sa misteryo na inilihim niya pero ngayon ay inihayag na po niya sa pamamagitan ni Paul. Yung mystery na Christ in you sa Colossians 1, the hope of glory. Kalakip ng isang bagong dispensasyon o bagong apostol. Nandyan po nakalatag sa mga sulat ni Paul from Romans to Philemon kung ano ang ginagawa ngayon ng Diyos sa kasalukuyang dispensation of the grace of God. Ito pong ating theme ngayong hapon, mga kapatid, ay may kaugnayan din sa ating nakaraang topic or theme last Sunday. Ito pong tinatawag na the eternal purpose of God in Christ. Ayan. Ang salitang purpose, mga kapatid, ibig sabihin po niyan is that which a person sets before himself as an object to be reached or accomplished. Yan, ito po yung isang bagay na, kumbaga, sa panig ng Diyos ay itinalaga niya para sa kanyang sarili, na isang bagay o isang object na kanyang aabutin o kaya ay kanyang i-accomplish. Isang plano na kanyang titiyaking isa sa katuparan at maa-accomplish. Nakalatag po yan sa Word of God, mga kapatid. Yung purpose ng Diyos, sa unang verse ng Bible ay nakalagay na po doon ang kanyang dalawang lugar kung saan binanggit, in the beginning God created the heaven and the earth. So ito pong eternal purpose of God na ito ay bagamat nabasa natin kanina sa sulat ni Paul ay may kaugnayan pa rin sa overall purpose of God sa buong universe, you will say, the heaven and the earth. So ito pong word na purpose ay nagpapakahulugan din ang word na intention. Yung word po na intent ay mababasa po natin sa Ephesians 1:11. Sabi nga ni Paul dyan, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose, nandiyan po yung salitang purpose o layunin of Him, ng Diyos yang Him, who worketh all things after the counsel of His own will. Maliban dyan, sa chapter 3 verse 11 na particularly nandito po yung word na intent. Sa 1:11 ay yung word na purpose na may kaugnayan nga sa kanyang intention. Sa Ephesians chapter 3 sa ating text ay makikita po natin yung at sa context yung word na intent. Okay, ayan. Excuse me. Mamaya anyway babalikan po natin yan. Yung context ng Ephesians chapter 3, particularly yung verse 10. At dyan makikita natin yung word na intent or intention na kung saan may malaking kaugnayan dito po sa eternal purpose of God in Christ. Na particularly sa context tayo po ang kinaukulang mga Gentiles. Now, isang tanong. Ano po ba ang nagpapatatag? O saan po ba itinatatag or what establishes a purpose? Okay. So Proverbs chapter 20 verse 18, sabi po ni King Solomon, every purpose is established. Okay, established by counsel, and with good advice make war. Yung pong yung word na purpose dito is again ginamit at sabi nga every purpose is established by counsel. So, hindi pwedeng mawala yung tinatawag na counsel or advice. Yung word na good advice, mismo nandito sa verse na ito, yung counsel dyan ay good advice, mismo sa verse. So, ito pong word na establish, mga kapatid, gaya ng ating pag-aaral sa mga nakaraan, ay ibig sabihin po niyan, to set and fix firmly or unalterably, to found permanently. So, bawat layunin ay founded by counsel or founded upon sa counsel of God o dun sa good advice ng Diyos. Of course, yung good advice na yan or good counsel of God or ng Godhead, sabihin natin, perfect yan, absolute. No? Makikita natin mamaya yan.
Sa Proverbs 15:22, without counsel I should say, sorry, without counsel, purposes are disappointed. But in the multitude of counselors, they are established. So, yung word na counsel is associated, ginamit alongside with the word purpose. Okay? And then, let's turn to Acts 2:23. Sabi po dito ni Peter sa kanyang preaching as recorded by Luke, him, ang Panginoong Jesucristo ang tinutukoy, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. Ye have taken by wicked hands, have crucified and slain. Ito'y tumutukoy po sa ginawang pagpatay o murder, no? Kung saan sangkot ang mga Israelita, ang mga kababayan ng Panginoon. Sa context na ito, ang mga Hudyo, ang kanyang ina-addressan ni Pedro sa kanyang pangangaral. Sumuli, ginamit po dito yung salitang counsel. So, ang Panginoong Jesucristo ay delivered or ibinigay, inihain by the determinate. Ibig sabihin po ng determinate is established or settled. Established or settled counsel and foreknowledge of God. Yan. So, saan po ba nanggagaling, we will say, ang purpose, yung purpose ng Diyos? Where does God's purpose come from? No? Pwede po natin itanong yung bagay na yan. At sa verse 24 ng Isaiah 14, sabi po dito ni Prophet Isaiah, the Lord of hosts hath sworn, ang Diyos po ay namanata o nangako, sabi niya, saying, surely as I have thought, surely as I have thought, yung salitang thought, yung inisip ng Diyos, so shall I come, or so shall it come, to pass. So kung ano yung inisip ng Diyos ay mangyayari, it shall come to pass. And as I have purposed, so shall it stand. So, yung purpose ng Diyos ay galing sa kanyang kaisipan. So, kung ano yung inisip niya, ay yun yung papangyarihin niya. Doon nagmula yung kanyang purpose, mula sa kanyang thought. Okay? At tiyak na mangyayari kung ano yung kanyang nilayon mula sa kanyang kaisipan. Okay? O mula rin sa kanyang counsel. Now, sa Job 17:11, sabi po dito, my days are past, my purposes are broken off, even the thoughts of my heart. So again, yung purpose and thoughts dito ay ginamit magkapareho. Associated po sila. So yung purpose na yan ay, or yung purposes na yan ay yun ding kaisipan, mga kaisipan ng puso, ng parang sa Diyos din. Sa Isaiah 55 verse 8 and 9, sabi po ni Prophet Isaiah, for my thoughts, this is referring to God, yung aking kaisipan, mga kaisipan, sabi po ng Diyos, are not your thoughts. Speaking to the nation of Israel. Neither are your ways, yung aking mga daan, o yung inyong mga daan ay aking mga daan, kagaya ng aking mga daan, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways. Yung my ways are God's ways. Higher than your ways. And my thoughts than your thoughts. Of course, yung kaisipan ng Diyos sa bansang Israel ay nakalatag na po sa Word of God. Nasa prophecy na po yan. Hindi po isang bagay na hindi pa revealed. Anyway, sa ating pagtalakay ay pagpapatuloy, makikita po natin yan. Mali po kasi minsan ang ginagamit ng iba. Ang karamihan po sa mga Christian, ikinalulungkot ko pong sabihin, ang kanilang aral ay batay sa paniniwala ng marami. Actually, paganistic beliefs na ang Diyos ay may individual will sa bawat isa, na may iniisip na mabuti ang Diyos sa bawat individual. Hindi po ganon ang will of God or ang kaisipan ng Diyos. Ang mga kaisipan ng Diyos, particularly with the nation of Israel in time past, at yung kaisipan niya with us, members of the church, the body of Christ, ay nakalagay na po sa kanyang mga sulat. So, hindi isang bagay na iisipin pa lang niya at pangyayarihin sa bawat individual. Fixed and absolute, perfect. Yung pong mga kaisipan, yung counsel and purpose ng Diyos na nakalatag, nakasulat na sa kanyang mga salita. Now, ito bang purpose halimbawa ng Diyos o yung layunin ng Diyos ay pwede po bang baguhin? Pwede po bang madisanal ang layunin ng Diyos na nanggaling sa kanyang good advice or sa kanyang thoughts, sa kanyang counsel? Now, may isang example po sa
Psalm 89, patungkol po sa purpose ng Diyos with the nation of Israel, na kung saan ay kanyang ipinangako. Okay? Isinaysay kay David, halimbawa, Psalm 89 verse 34. My covenant will I not break, nor alter, yung salitang alter, or change, the thing that is gone out of my lips. So kung yun ay lumabas na sa bibig ng Diyos, particularly yung covenant dito, yung covenant na ginawa niya with David, concerning a throne. May seed of David na uupo sa kanyang trono. Okay? Successor ni David. At yung trono na yon ay may kaharian. Parehong everlasting po yon, no? Yung kingdom na yon at yung hari na maghahari sa trono. Yung trono ni David o yung kingship ni David, yung mamanahing trono, yung heir of the throne ay forever. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. So kung ano yung kanyang ipinangako o kanyang covenant kay David ay hindi po pwedeng mabago yun. Kaya malaki pa ang pagkakamali ng iba. Sinasabi nilang hindi na daw po natuloy ang plano ng Diyos sa bansang Israel. At naging spiritual na daw po lahat, mga kapatid. Kinalulungkot kong sabihin. Ako po'y naniniwala sa literal interpretation ng Word of God. Nabinbin lang po, napospon lang po, suspended lang po yung establishment of the kingdom on earth. Literal physical kingdom as God promised, no, kay David na itatatag dito sa lupa. So, uulitin ko lang po, yung covenant na yan ay sabi ng Diyos, will I not break. Hindi ko rin babaguhin. Yan ang sabi ng Diyos. So, Jeremiah 30 verse 9, proof na yun ay talagang itutuloy ng Diyos in the future, looking forward sa future time, sa to come, world to come. Sabi po dito ni Jeremiah, but they shall serve the Lord their God, and David their king, whom will I raise up unto them? Future po ito. In the future, in the ages to come, or world to come, to be particular with the nation of Israel, ay muli ibabangon ng Diyos si King David. Naging hari na po siya for 40 years in time past, but this is a promise that God will raise up David again as He promised a covenant with him na hindi mababago, hindi madidisanal. Okay? Sa Ezekiel 34, 23, 24, again, isang propeta muli nagkumpirma nito, and I will set up one shepherd over them, over the nation of Israel. And he shall feed them, pakakainin sila ng isang tupang ito, ng isang pastor na ito, I should say, sorry, shepherd. Even sino po yung one shepherd na yun? My servant, David, he shall feed them. Ito po ay mangyayari sa millennial kingdom, 1,000-year reign ng ating Panginoong Kristo dito sa lupa. Okay? Na kung saan magsisimula at is coming. Sabi niya, he shall feed them and he shall be their shepherd. And the Lord will be their God. And my servant, notice, David, a prince or a ruler among them. I, the Lord, have spoken it. So, hindi po pwede magsinungaling ang Panginoon. Dahil sinalita niya yan, kung ano yung lumabas sa kanyang bibig, ay mangyayari. And then, furthermore, sa Ezekiel 37, 24 and 25, and David, my servant, shall be king. Notice, di ba sabi kanina, I will raise up David sa Israel. So, and David, my servant, shall be, future po ito. He was once a king for 40 years, but he shall be a king over them again, sa nation of Israel in the future. And they all shall have one shepherd. They shall all walk in my judgments and observe my statutes and do them. And they shall dwell in the land, yung promised land kay Abraham, that I have given unto Jacob my servant. Abraham, Isaac, and Jacob, of course, wherein your fathers, plural, have dwelt, and they shall dwell therein, even then their children and their children's children forever, and my servant David shall be their prince for forever. Ayan po, malinaw po yung mga salita na yan, mga kapatid. So again, it is not alterable. Hindi po mababago, madidisanal kung ano po yung purpose o nilayo ng Diyos, particularly sa establishment ng kingdom with the nation of Israel. Pansamantalang nabinbin, but it awaits a future fulfillment dahil hindi po pwedeng magsinungaling ang Diyos sa kanyang ipinangako. Sa Isaiah 14:27, ang context dito is about Lucifer and of course kay Antichrist din. May future fulfillment din po kay Antichrist ito. For the Lord of hosts, verse 27, for the Lord of hosts hath purpose. Notice the word purpose. Nilayo ng Diyos. And who shall disannul it?
Ayan, hindi pwedeng baguhin, hindi pwedeng madisanal, ipawalang bisa. And his hand is stretched out, and who shall turn it back? Dito po ay sa context, sorry po, makikita natin ang pagwawakas, pamamayagpag ng paghahari ni Satan at ng kanyang man of sin, si Antichrist. May kalalagyan sila at dito po sa context na ito is they will be brought down to hell. Kung saan sila ay parurusahan. Sa Revelation 19:20 ay itatapon o ihagis ng alive ang false prophet at ang beast doon po sa lake of fire. So, nakalagay po dito sa Isaiah yung judgment na mangyayari at sabi nga ng Diyos, kung yan ay nilayon niya, sino ang magdidisanal niyan? Sino ang magpapawalang bisa? Kaya check na mangyayari kung ano yung nilayon niya. Ang nature po, excuse me po. Ang kalikasan po ng purpose ng Diyos ay nilagay ko po dito tatlo. What are the nature or what is the nature of God's purpose? Una, of course, nabanggit ko po kanina, kapag ang Diyos po ay gumawa ng isang layunin galing sa kanyang kaisipan o sa kanyang counsel, yan po ay perfect dahil mismong ang Diyos na nagplano na yan ay perfect. Halimbawa, Deuteronomy 32 verse 4. Sabi po dito, He is the rock. Yung rock dito is capital R po, mga kapatid, which is of course a fulfillment of Christ or applied to Christ sa ating Panginoong Kristo. Kinumpirma ni Paul yan sa 1 Corinthians 10:4. He is the rock, His work is perfect. So, as the rock or as God who is the rock, His work is perfect, for all His ways are judgment. A God of truth and without iniquity, just and right is He. 2 Samuel 22 verse 31, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all them that trust in Him. Then, sa 19:7 ng Psalm, referring to the law of the Lord, na galing mismo sa Diyos, na perfect din at holy, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So, yung mga nakasaad sa kautusan, yung purpose and plan ng Diyos sa bansang Israel, ay lahat ng yan ay perfect. Wala pong sablay. Absolute and perfect po yan. Hebrews chapter 6 verse 17 and 18, sabi po dito, wherein God, willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of His counsel. Notice, may binabanggit dito na immutability of His counsel. Yung pong hindi mababago, unchangeable, yung counsel of God or purpose of God. Okay? Confirm it by an oath, that by two immutable things, dalawang bagay na hindi mababago, in which it was impossible for God to lie. Imposible kasi talaga kung sinabi na po ng Diyos yan, lalabas po siyang sinungaling kung hindi po mangyayari. We might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Of course, hope set before the people of God, the nation of Israel, Hebrew people in the future. Okay? So, dyan po sa Hebrews is marami po silang hinihintay dyan. Hinihintay po nila yung kingdom na isa-set up at meron pong promise na country or city whose builder and maker of God. Meron po yan sa Hebrews 11, meron po yan sa Hebrews 12. Yan. So, yan po yung mga promises, New Jerusalem or Heavenly Jerusalem. Yan po yung hinihintay nitong mga believing Jews. Okay? Yung mga kumilala sa ating Panginoong Kristo. Kasama na rin po dyan. Of course, sina Abraham, binanggit po sina Abraham dyan. No? Yung mga promises ng Diyos sa kanila na isa sa katuparan. Yan po yung naging topic. Yung New Covenant, naging topic din po yan. Main subject din po yan ng Hebrews. So, lahat ng yan ay immutable. Hindi po mababago yung purpose ng Diyos na yan. Walang makakapigil para isa katuparan po yan, mga kapatid. Okay. Now, sidetrack po tayo ng saglit, no? Meron pong halos the same expression na ginamit po sa Matthew 13:35, ginagamit po ng ilang mga Bible teachers to contradict or to oppose yung dispensational study at yung tinuturo po nating kaibahan ng purpose ng Diyos sa ngayon at sa bansang Israel, no? Now, halimbawa, Matthew 13:35.
Sa konteksto po ng mga parables ito na isinesay ng Panginoon, ano po, na may kaugnayan sa kingdom of heaven na itatatag dito sa lupa na promise ng Diyos with the nation of Israel. That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth. Ang Panginoon Kristo po nagsasalita dito, in parables. I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Ito pong mga parables ng Panginoon, no? Hindi po yan ang subject o topic natin ngayon. Hindi po ito ginamit ng Panginoon. Hindi po nagsalita ng parables ng Panginoon para maging simple at maintindihan yung nais po niyang ipaintinding katotohanan. Mali po yan, understanding na marami. Ang dahilan po ng kung bakit ang Panginoon ay gumamit ng parables ay para itago yung mga bagay na may kaugnayan sa kingdom of heaven. At ito ay inireveal lang niya sa kanyang mga alagad na nagtatanong din sa kanya. Dito may binanggit na, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. So, para bagang kapareho ito nung expression din na ginamit ni Paul sa Romans 16:25 na the mystery which was kept secret since the world began. Sabi nila, tingnan mo, pareho lang yung expression na yan. Walang pagkakaiba. The same thing, sabi nila. Pero hindi po mga kapatid, may malaki pong pagkakaiba. Almost the same, but may context pareho po yan. Ang context po ng Matthew chapter 13 ay gaya ng sinabi ko, tungkol po sa kingdom of heaven. Halimbawa, punta po tayo sa Matthew chapter 3 verse 11. No? Bago natin basahin yan, chapter 13 verse 3 and 11. Nais ko lang pong ipaalala na sa mga parables na ito, ang Panginoon ay nagsasalita tungkol sa mysteries of the kingdom of heaven. Now, let's read 13 verse 3. And he spake many things, ang Panginoon Kristo po ay nagsalita siya ng maraming bagay unto them in parables sa Israel, saying, Behold, a sower went forth to sow. Then sa verse 11, to save time, he answered and said unto them sa kanyang mga alagad, because it is given, kasi tinanong siya bakit siya nagsasalita in parables. Because it is given unto you, mga disciples na pong kausap niya, to know, ano po yung malalaman nila? The mysteries of the kingdom of heaven. But to them, it is not given. So, meron po ba tayong kaugnayan sa mysteries of the kingdom of heaven? Wala po. Never nasasulat ni Paul. Binanggit po niya ang kingdom of heaven. Isa pong challenge, mga kapatid, sa mga hindi po sumasang-ayon, kung sinasabi nilang pareho ang kingdom na pinangaral ng 12 apostles at ni Paul, give me the expression in Paul's epistles na kung saan ginamit yung kingdom of heaven. Ang kingdom of God ay general term, which both applies sa kingdom of God on earth at sa kingdom of God in the heavenly places. Pero magkaibang grupo ng mga tao ang kinaukulan. Dapat po nating maintindihan yan, mga kapatid. So, furthermore, yung pong program ng Diyos or purpose ng Diyos sa prophecy ay, nung una, sikreto din po yan. Yan, halimbawa, Deuteronomy 29:29, sabi po ni Moses, the secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed, so may mga bagay na rin na inihayag. Ano po? Ayon sa verse na ito. Past tense. Unto us, sino po yung us? Sila. Si Moses, ang bansang Israel. Hindi po tayo yan. And to our children forever, yung children nila, Israel pa rin yan. That we may do all the words of this law. So may kaugnayan po sa words of this law. Okay? And then sa Psalm 25:14, ayon sa kay Psalmist David, the secret of the Lord. So may binabanggit po siya ditong secret of the Lord, yung o mystery. The secret of the Lord is with them that fear Him, particularly mga believing Jews, mga natatakot na Hudyo sa Diyos in the past. And notice, He will show, ipapakita niya them His covenant. So ano po ba yung covenant dito? Sa context po ng Psalm or dito sa Book of Psalms at maging sa mga Old Testament scriptures, alam natin kung ano yung mga covenant na ipinakita ng Diyos. So yung sikreto niya ay may kaugnayan sa covenant na kanyang ipinangako o kasundo, no? Kontrata sa kanyang piniling bansang Israel. So Psalm 78 verse 10 halimbawa, they kept not the covenant of God and refused to walk in His law. So yung covenant dito ay yung law of God na hindi iningatan ng Israel in the past.
Then another covenant na binanggit sa Psalm 89 verse 3, I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant. So ito po yung tinatawag na Davidic covenant, the so-called Davidic covenant or the covenant God made with David. Yung sa Psalm 78 kanina, yung covenant God made with Moses. Israel pa rin po ang kinaukulan. And then sa Psalm 105 verse 8 to 10, yung covenant naman dito ay yung covenant God made with Abraham, Isaac, and Jacob. It concerns the land. Ayan. So, yan yung covenant na binabanggit po dito. Yung sikreto, okay, ay may kaugnayan sa tipan ng Diyos o purpose o plano ng Diyos with the nation of Israel. So, nung una, sikreto po yan. But, it came to pass, you will say, no? So to speak, na unti-unting nireveal din ng Diyos yan, yung sikreto na yan. Siya ay kept secret from the foundation of the world, but as time passed by, at tumawag siya ng mga propeta, gaya ni Moses, David, no, ng mga tao niya, ay inihahayag niya sa kanila unti-unti. Hindi naman po isang bagsakan din na isinulat po ang Old Testament Scriptures, ang Genesis to Malachi, ay unti-unti. Okay? Isama na rin po natin yan, yung Matthew, Mark, Luke, and John, dahil saklaw pa rin yan ang tinatawag na Old Covenant or Old Testament. Ayan. Now, let's move further. Si Daniel, meron din binanggit tungkol dyan, sa sikretong yan. In the days of these kings, shall the God of heaven set up a kingdom. So notice, ito in line with the covenant made with David. Isang kingdom, okay, na isa-set up ng Diyos, ng God of heaven, dito sa lupa of course, which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. So, yan po yung kingdom na promise ng Diyos. Ulitin ko po kay David. Daniel chapter 2 verse 22, He revealeth, ang Diyos po ang nagpapahayag, the deep and secret things. O, diba? Mystery po yan, secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with Him. So, inihahayag na ng Diyos yan sa kanila. In this case, meron pong nakitang pangitain si Nebuchadnezzar na si Daniel lang po ang nag-interpret at in-reveal kay Daniel, kay Nebuchadnezzar ni Daniel yung sikretong yun. Pero may kaugnayan sa kingdom na itatatag ng Diyos dito sa lupa. Tuloy po natin sa verse 28 ng Daniel chapter 2. But there is a God in heaven that revealeth, notice, may Diyos sa langit na nagpapahayag ng mga sikreto. So, yan yung sinasabi ko na itong kept secret, no, yung mystery na kept secret from the foundation of the world, inahayag na yung unti-unti yan in the past through the prophets. Yan. Ulitin ko lang po. There is a God in heaven that revealeth secrets and maketh known to the king, Nebuchadnezzar, what shall be in the latter days. See? So, kung ano yung programa ng Diyos o plano, purpose niya, hanggang doon sa latter days or latter times or last days, ay inihayag po niya yan. Pero ulitin ko, from the foundation of the world, kept secret din yan. Pero hindi niya inilihim ng mahabang panahon. Yan. Titignan natin mamaya anong kaibahan yan sa mystery din na sinasabi ni Paul tungkol sa atin, ng mga members ng body of Christ. Tuloy ko lang po. Thy dream and the visions of thy head upon thy head are these. As for thee, O king, verse 29, thy thoughts came into thy mind upon thy bed, what should come to pass hereafter, and he that revealeth secrets maketh known to thee what shall come to pass. Verse 47, jump na po tayo. The king answered unto Daniel and said, of a truth, it is that your God is a God of gods and a Lord of kings. And then notice, and a revealer, tagapagpahayag ng mga sikreto, seeing thou couldest reveal this secret. So dito malinaw po sa mga talatang binasa natin sa Old Testament Scriptures na what is in view ay yung kingdom of heaven, at yan ay may revelation na, no? Dito sa Daniel ay particularly may 4 na world empires na binabanggit dito. Yung kingdom of Babylon, yung una sa panahon ni Nebuchadnezzar, and then sinundan yan ng Medes and Persians, then sinundan po ng kingdom na Greece or Grecian Empire, then of course sa history Roman Empire, pero ang Roman Empire wala po sa Bible prophecy. Isa pong malaking pagkakamali yan na sinasabi nila yung fourth kingdom ay Roman Empire. Okay? Sa history, ang Israel po ay napailalim sa Roman Empire, pero dito sa Daniel, ang what is in view sa prophecy ay hindi po yung Roman Empire, kundi the kingdom of the Antichrist, na lilitaw sa 70th week. Lilitaw dun sa tinatawag na
7 taon, natitirang 7 taon sa 70 weeks Daniel prophecy with the nation of Israel. Ayan. So, itong mga mysteries na ito ay kept secret, ulitin ko lang po, from the foundation of the world, but later on, ito po ay hindi po mahabang panahon na iningatang lihim. Okay? Kundi in-reveal through the prophets, at ngayon ay nakasulat na po sa Old Testament scriptures, itong mysteries of the kingdom na ito. Now, ito ay alinsunod din sa sinasabi ng Luke 1:17 na madalas po nating basahin na she spake by the mouth of his holy prophets. Sinasalita na po ito. Kaya ng ating napatunayan at nabasa, sinasalita ng Diyos by the mouth of his holy prophets which have been since the world began. Acts 3:20 to 21, and he shall send Jesus Christ. Ito ay preaching ni Pedro po, according as God has promised in the Old Testament scriptures, batay sa mga covenant ng Diyos sa kanila, sa bansang Israel. And he shall send Jesus Christ. Ito po yung second coming ng Panginoong Kristo, which before was preached unto you, whom the heaven must receive. Ito po yung ascension ng Panginoon, until, hanggang kailan? The times of restitution of all things. At ito ay mangyayari na po sa hinaharap. At mangyayari po ito doon sa 1,000-year reign, literal reign ng Panginoong Kristo dito sa lupa, which God had spoken, na yan ay sinasalita na po ng Diyos by the mouth of all His holy prophets since the world began. So, nung una, sikreto lang muna, but, again, as I have said, inireveal ng Diyos unti-unti hanggang sa makompleto through the writings of the prophets. Note, tandaan lang po natin, itong mga mysteries na ito ay revealed na in time past at nasa prophetic scriptures na po. Kumusta naman po yung sa atin? Yung mystery na binabanggit ni Paul sa ating mga Gentiles o sa members ng body of Christ ngayong dispensation. Basahin lang po natin yung Romans chapter 16 verse 25, mga kapatid. Romans chapter 16 verse 25. Para makita po natin again and again. Sabi po dito ni Paul, now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So may binabanggit po si Paul dito na the or the mystery with definite article. Iba po ito dun sa mystery na binabanggit kanina sa Matthew 13:35. May kaugnayan po yun sa kingdom of heaven and God's plan and purpose with the nation of Israel dito po sa lupa. At yun ay revealed na po. Samantalang ito pong mystery na sinasabi ni Paul ay kept secret since the world began. So, mahabang panahon na yan po ay nakalihim. Opo. So, inabot pa po ng, we will say, mahigit 4,000 taon. So, kung ang umpisa na inilihim yan ay since the world began, okay, ay 4,000 years had passed, no? And then, mahigit pa, no, kung tutuusin, saka lang po in-reveal kay Paul. Okay? So, 2,000 years, or ang mundo ngayon ay nasa 6,000 years na. Okay? Since sa tinatawag na the so-called New Testament period, nung mag-umpisa na po yung BC, noon ay AD ang reckoning ng time. Dumating na po yung nasa 2023 na po tayo. So, kung ang mystery ay na-reveal sa panahon ni Paul, so, first century, 2,000 taon nang reveal dyan dahil nasa mga sulat ni Paul. But it was kept secret since the world began. Yung mystery na sinasabi ni Paul. Hindi kagaya ng mysteries of the kingdom na nakasaad sa prophecy. Now, ito pong mystery na ito, batay sa mga sulat ni Paul, halimbawa sa 1 Corinthians chapter 2 verse 7, sabi niya, we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, ito po ay nakatagong karunungan, which God, pero kahit na nakatagong karunungan, yan ay tinalaga ng Diyos before the world. Itinalaga po niya bago pa ang sanlibutan. Unto our glory. Tayo po ang kinaukulan. At nung nagsimula ng mundo, kept secret. At inireveal lang niya sa panahon ni Paul, nung tinawag niya si Paul. Another verse, who hath saved us, 2 Timothy 1:9, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus again, before the world began. But kept secret since the world began. Ephesians 1:4, according as it chosen us in Him, pinili po tayo ng Diyos, ang church, the body of Christ, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Pinili na po.
ang body of Christ before the foundation, but He kept it secret since the world began. Gaano kahaba? Nireveal ng Diyos yan. Gaya na sinabi ko, 1,000 taon na itinago ng Diyos yan. Sikreto na itinago niya at inireveal lang kay Paul. So, since the world began, kept secret po yan. At ngayong dispensation lang, nung magsimula ang dispensation of grace through Paul, na na-reveal yung mystery na yan. So, iba yan sa mystery na sinasabi ng Matthew 13 verse 35. Okay. Now, kailan na-reveal? Doon sa context po ng Matthew, I should say, Romans 16:25. Tutuloy natin in verse 26. But now is made manifest. Subalit ngayon ay inihayag na, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. May mga nagsasabi na ito pong verse 26 ay nagpapahiwatig daw na nakatago po yung lihim na yun sa Old Testament scriptures. Hindi po yun ang tinutukoy dyan. Dapat po nating ituloy o kompletong basahin magkasama yung 25 and 26. Ang issue po dito is kung paano pong i-establish ng Diyos ang mga saints ngayon. Number one is according to my gospel, sabi ni Paul, and may end po dyan, the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Pero yung mystery na ay made manifest. And another thing na nakapagpapatibay sa atin is, sabi niya, and by the scriptures of the prophets. So all scripture po yan. May mga divisions ayon kay Paul dito sa verse na ito. Okay? 2 Timothy 1:10, doon kanina sa verse 9, binasa natin na meron po siyang purpose and grace na ipinagkaloob sa atin before the world began. Pero sa verse 10, kailan po ni-reveal? But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ. Kanino po nag-appear yan? Anong appearing? Yung appearing niya kay Paul. Okay? Who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Verse 11, bakit ko sinasabing appearing kay Paul? Dahil sabi ng verse 11, whereunto I am appointed a preacher and an apostle. Yan, nung nag-appear na po ang Panginoon kay Paul on the road to Damascus, doon may commission na siya po ay isinusugo na sa mga Gentiles sa Israel. Diba? Siya po ay sinasabing, sabi nga niya dito, I am appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. 1 Timothy 2:6 and 7, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Verse 7, whereunto, doon po sa sakripisyong ginawa ng Panginoon sa Kristo, na kung saan may mystery behind that, pero inireveal kay Paul, sabi niya, verse 7, whereunto I am ordained a preacher and an apostle. Yung sinasabi po sa verse 6 na due time, ay yung due time na kung saan tinawag si Paul, at siya ay itinalagang preacher, o inordained na preacher, apostle. I speak the truth in Christ and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. Wala pong sino mang ganyan nagsabi na siya ay preacher, teacher, apostle ng mga Gentiles, kundi si Paul lang. Kaya iba yung kanyang apostleship sa apostleship ng 12 apostles with the nation of Israel. Titus 1:2 and 3, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. So notice, meron pong eternal life na pinangako ang Diyos before the world began. Verse 3, but hath in due times, may due times, may takdang panahon, manifest His word through preaching, which is, kanino po pinagkatiwala, which is committed unto me. So yun po yung due time, na kung saan inihayag yung purpose ng Diyos. Mystery, kept secret, na ang kinaukulan tayo ng mga Gentiles ngayong dispensation of the grace of God. So in due times, sabi niya, manifested His word through preaching ni Paul, which is committed unto me. Again, me, si Paul po yan, according to the commandment of God, our Savior. So kung sino po yung kokontra sa pagka-apostol ni Pablo, yung revelation na binigay sa kanya, kumokontra sa utos ng Diyos, mga kapatid. Now, ito pong apostleship, kung tayo po ay tutunghay po doon po sa context ng Ephesians chapter 3, kung saan ibinati po natin yung ating pong theme ngayon na the eternal purpose of God in Christ Jesus our Lord, in view po sa Ephesians 3, yung apostleship at yung pagiging minister or ministerial work ni Paul, particularly sa mga Gentiles, of and to the Gentiles. Iba po yung of the Gentiles at to the Gentiles. Halimbawa, Romans 11:13, for I speak to you Gentiles inasmuch as I am the apostle of, ako ang apostol ng mga Hentil, of the Gentiles. Possessive po yan. I magnify mine office. Yung office po, minamagnify din yung kanyang sarili. Sa Romans 15:16,
That I should be, si Paul po yung I, the minister of Jesus Christ to. So, hindi lang of the Gentiles, kundi to, tungo sa mga hentil. Ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, being made sanctified by the Holy Ghost. So again, sa context po ng eternal purpose of God sa Ephesians 3, what is in view is the apostleship of Paul sa mga Gentiles, yung ministerial work niya sa mga Gentiles. At in view rin po sa Ephesians 3, no, babasahin ko pong mamaya yung long context niyan, yung dispensation of the grace of God. So verse 2 na po yan ng Ephesians 3. Then, hindi lang po yung dispensation of the grace of God ang in view, kundi dito sa eternal purpose of God na ito is yung mystery, the mystery, ilang beses pong binanggit yan sa context ng Ephesians 3. Revealed, okay, today, okay. And then, of course, hindi po pwedeng mawala ang body of Christ. The body of Christ is in view in that eternal purpose of God stated in Ephesians chapter 3. So, basahin na po natin isa-isa. Simula po tayo sa verse 1. For this cause, I, Paul, sabi ni Pablo, the prisoner of Jesus Christ for you, Gentiles. So dito, binanggit po niya ang kanyang sarili na siya ay prisoner ng ating Panginoon Kristo. Para kanino? For you Gentiles. So ang kausap ni Paul dito ay Gentiles. Hindi po sinabing for you Jews and Gentiles, but very particular for you Gentiles. If ye, Gentiles pa rin yung ye, have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me, yung me ay si Paul, to you Gentiles po yan, to you world. Then, how that by revelation, yan po yung sinasabi ko kanina, ang mystery in view. Okay? How that by revelation, hindi po ito written revelation. No? Hindi po revelation written by the prophets, kundi fresh revelation. I come to visions and revelations. Sabi po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 12. Yung gospel niya is revelation of Jesus Christ. Hindi po inihagyan ng tao sa kanya. Okay? Kundi revelation of Jesus Christ. So, ito yung bago sa dispensation of grace. Yung mystery ay revealed to Paul. Kay Paul lang po, mga kapatid. Revealed, okay? How that by revelation, He made known unto me. So, ipinahayag kay Paul, ipinaalam kay Paul. What? The mystery. Okay? Yung media na si Paul, the mystery. As I wrote afore in few words. Whereby when ye read, yung babasahin, at ito, binabasa po natin, sa mga taga-Ephesus ay nabasa po nila yan, ye may understand. Sa pagbabasa lang po, pwede na nating maintindihan yan kung ating paniniwalaan ng Word of God. At wala po tayong mga theological mindset na humahadlang sa pagkakaintindi. Gaya ng nangyayari sa marami, nakalulungkot pong sabihin. When ye read, ye may understand my knowledge, my is si Paul, in the mystery of Christ. Which, itong mystery na ito ay yung which in other ages, sa time past yan, was not made known unto the sons of men. Yung generations in time past, gaya ng sa Colossians chapter 1, generations of men, hindi po yan ipinaalam sa kanila, kept secret nga since the world began, pero revealed kay Paul. As it is now, sa panahon na po natin yan, ngayong dispensation of grace, no, nagsimula kay Paul. As it is now revealed na rin, dahil siyempre nasa mga kasulatan na, kompleto ng Word of God. Unto His holy apostles and prophets by the Spirit. Ito pong holy apostles and prophets, hindi po itong mga Old Testament prophets. Hindi po ito 12 apostles. Kundi mga apostles and prophets na ibinigay ng Diyos sa Church, the Body of Christ, sa panahon na nagsimula na po ang dispensation of grace. Okay? Gaya sa Ephesians 4:11. Okay? By the Spirit. Ito pong mga, by the way, itong mga apostles and prophets na ito ay by the Spirit. Hindi po directly nakagaya ng ginawa ng Panginoon sa 12 apostles na dinawag niya directly yung mga apostles na yon, at gaya ni Paul, directly na tinawag, nagpakita sa kay Paul. Ito ay by the Spirit na. Then, ano po yun? Yung mystery na yun, may detalye po dito, that the Gentiles, of course, the whole context ay detalye, that the Gentiles should be fellow heirs. Again, lagi kong sinasabi, ang issue po dito ay that the Gentiles. Sa context ay Gentiles. Hindi po sinabing that the Jews and Gentiles, na kagaya ng sa corrupt translation, kagaya ng sa NIV. That the Gentiles should be fellow heirs of kapwa tagapagmana, and of the same body. Yung body dito is yung body na nag-exist, nagsimula kay Paul. Hindi po the same body na parang nag-exist ng una, bago pa si Paul. Di po yun ang sense. Dahil mga Gentiles po ang issue, tayo po ang kinukulan. Wala pong churches of the Gentiles before Paul, mga kapatid. Wala po. Dogs po ang mga Gentiles. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body. Ngayon, nasa same body ang mga Gentiles.
May churches of the Gentiles na nga sa mga localities. And partakers of His promise in Christ. Ito ay promise in Christ before the world began. Yung purpose ng Diyos in Christ before the world began. No? Hindi po promise in Abraham or in Isaac, Jacob, or promise kay David, o promise na ibinigay sa 12 apostles, kundi promise in Christ. Na kept secret before, since the world began. O kaya naman ay given us in Christ Jesus before the world began. Yan, yung mga expression na binasa natin kanina. Okay? So, malinaw po dyan, na yung gospel dito, mga kapatid, na binabanggit is promise in Christ by the gospel is of course yung gospel na ipinipreach ni Paul. Yung preaching of the cross na binanggit niya sa 1 Corinthians 1:18. Yung gospel, malinaw po kung babasahin natin ang whole book of Ephesians. Nandyan yung death ni Christ, nandyan yung redemption through His blood, meron din pong in view meron din pong resurrection ng Panginoon Kristo na umakyat sa langit, nasa kanan ng Diyos. Ano po? So, nandyan po yung kompletong detalye ng gospel, yung pagbibigay ng Panginoon ng kanyang sarili na naging sweet-smelling savor unto God. Pupunta po tayo sa Ephesians chapter 5, verse 2. Verse 7, whereof, okay, whereof, sa verse 7, I was made a minister. Okay? Siya po ay ginawang ministro. Hindi sinabing I was made also, na para bang may nauna na sa kanya. Kundi I was made. Siya lang po, a minister, according to the gift of the grace of God, particularly kay Paul yan, in relation to his apostleship and calling as minister, given unto me, si Paul yan, hindi sinabing given unto us, by the effectual working of His power, unto me, yan, kay Paul uli yan, hindi sinabing unto us, who am less than the least of all saints, is this grace given, particularly yung grace na yan, na pagiging minister ng body of Christ at kung saan inireveal din sa kanya ang mystery, yung dispensation of the grace of God, that I should preach among the Gentiles, again, Gentiles ang issue, what? The unsearchable riches of Christ. Unsearchable sapagkat kept secret since the world began. You cannot search it out doon po sa Old Testament Scriptures. Okay? Ang pwede mong makita sa Old Testament Scriptures ay yung sekreto ng Diyos na inireveal po niya unti-unti, okay, concerning the nation of Israel, plano niya dito sa lupa. Okay. Then, sabi ng verse 9, and to make all men see. And ngayon yung ministry or yung goal ni Paul, no? To make all men see what is the fellowship of the mystery. Again, the mystery. Yung kept secret since the world began, but now revealed. Something that was kept secret, but now revealed, no? Narito na po sa mga sulat ni Paul. The fellowship of the mystery, particularly yung fellowship ng mga Gentiles, pagiging joint heirs into one body, which from the beginning of the world had been hid. Yung mystery na yan ay hid in God, hindi po hid in the Scriptures. Hindi po tama na isipin natin nakatago sa Scriptures, hindi lang naintindihan. Alluded doon or kaya meron na pong pagpapahiwatig. Hindi po tamang ganun dahil yan ay hid in God. Kept secret, hid in God. Hindi po sa Scriptures. Okay? Who created all things by Jesus Christ. To the intent. Ano po ang intention ng Diyos yan? Ayon po dyan sa verse 10. Ito na po, yung sinasabi kong yung word na purpose ay may kaugnayan sa word na intent. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church. Ano po yung church dyan? The body of Christ. Hindi po yung Jewish church. Okay? Or church in the wilderness. O kaya yung little flock. Body of Christ po yan. Unto the principalities and powers in the heavenly place might be known by the church. Excuse me po. Ano po yung ipapaalam ng church, the body of Christ? Na yung dispensation of grace. The manifold wisdom of God. Nakasulat na po yung manifold wisdom of God. Yung dispensation of grace. Yung unsearchable riches of Christ for us today as members of the body of Christ. Matagal na pong wala si Paul pero nagsasalita pa rin siya through his writings. At tayong mga nakakadiscover po ng aral na ito o nakadiscover, dapat po kasama po tayo sa dikhaing ipaalam sa mga tao ito. At hindi lang sa mga tao, may intention din na ipaalam sa mga principalities and powers, sa mga angelic beings in the heavenly places. Okay? Dahil tayo po yung gagamitin, the church, yung manifold wisdom of God. Ma-display sa pamamagitan natin yung mystery na yan, yung dispensation of grace, yung manifold wisdom of God, yung unsearchable riches of Christ.
So, hindi lang po sa mga tao yung ministry natin, kundi pati sa mga angels na nagmamasid. In time past, ang mga angels sa Israel ay ginagamit para i-educate ang Israel. Pero ngayon, baliktad. Ang mga angels ay na-educate through us, through the church, the body of Christ. Okay. Now, tuloy po natin. According to the eternal purpose of God. So, ito pong mystery na ito pong manifold wisdom of God na ito, yung unsearchable riches, okay? And so forth, sa context ay yan ay ayon sa eternal purpose of God, alinsunod sa walang hanggang layunin ng Diyos na kanyang nilayon. Past tense na po yung purpose in Christ, pero before the world began, pero kept secret since the world began. Okay? In Christ Jesus our Lord. ang cross-reference po nito ay Colossians 1:24 to 27, pero hindi ko na po babasahin lahat. I would like to read verse 25, whereof, sabi ni Paul, I am made, again, a minister, according to the dispensation of God, which is given to me for you, yung dyan ay Gentiles, to fulfill the Word of God. Nakompleto po ang Word of God. We have now the all Scripture through Paul. Even the mystery, and dyan naman po yung mystery, which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints, to whom would God make known what is the riches of the glory of this mystery among who? Among the Gentiles, which is Christ in you. In time past, without Christ tayo, but now, Gentiles, Christ in you, Christ in us, the hope of glory. Yung mystery po na binabanggit dito ay revealed now or in the but now period kay Paul para sa ating mga members ng body of Christ. Now, ulitin ko lang pong i-quote yung Genesis 1:1. Binanggit po na in the beginning, God created the heaven and the earth. Sa unang verse pa lang ng Bible, nagpahiwatig na ang Diyos sa dalawang lugar na ito na parehong may eternal purpose. Yung purpose po niya dito sa lupa with the nation of Israel ay walang hanggan din. Yung kaharian na itatatag doon sa land na ipinramis kay Abraham, yung New Covenant, yung mga blessings ng New Covenant with the nation of Israel, which concerns the earth, puro po eternal, puro everlasting. Likewise, ganun din po yung secret na purpose niya sa Church, the body of Christ, which concerns the heavenly places. Concern po niya ng heavenly places na sa atin naman po ay ipinangako as our destiny. That's why we are blessed with all spiritual blessings in heavenly places. We are made to sit together. We are raised up and sit together with Christ in the heavenly places. Sabi nga ni Paul sa Philippians 3, from heaven, our citizenship, or I should say, our conversation, to be accurate, na po, sa King James Version, for our conversation or manner of life, pati yung buhay natin on earth, manner of life natin is in heaven, from whence we look for the Savior. He will come to catch us. And we are destined to inherit the heavenly places. We are destined to be in the heavenly kingdom, kagaya ng sinasabi ng 2 Timothy 4:18. Hindi po kingdom of heaven upon the earth. Yan ay promise with the nation of Israel. Question po mga kapatid. Sa anong purpose po ng Diyos tayo fit in bilang mga hentil? Sa heaven o sa earth? Maliwanag po sa ating diniscuss, tayo po ay sa heaven. To what purpose of God are you spending and investing your life as a member of the body of Christ? Nakalulungkot. Sa mga hindi po nag-right to divide, they're using verses, ginagamit po nila yung kanilang panahon, ginugugol ang kanilang buhay, pagsunod sa mga verses na hindi para sa atin. Hindi po natin sinasabing mali na pag-aralan ng all Scripture. Nakikita po niyo we are studying all Scripture, but we have to rightly divide it. And we have to make sure where we fit in as members of the body of Christ. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. So, saan po ba natin, anong purpose ng Diyos natin ginugugol ang ating buhay, yung ating panahon bilang member ng body of Christ? Tayo po ba ay naghahanap sa kaharian? Are we seeking the kingdom of heaven or kingdom of God upon the earth na ipinangako sa Israel? Of course not. Kung ikaw ay member ng body of Christ, hindi po dapat yun ang iyong hinahanap, na kagaya ng sa Matthew 6:33. O tayo po ay tumitingin dun po sa ating mapalad na pag-asa, ang pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan tayo kanyang sasalubungin o imimit in the air, at tayo ay mananatili sa heavenly places sa kanyang heavenly kingdom forever.
na siya rin yung tinatawag na King of Kings and Lord of Lords. Tayo po ba ay nakikibahagi, mga kapatid, kung ikay member ng Body of Christ, in making known, sa pagpapahayag nitong hiwaga or mystery na ito, itong mystery na ito sa lahat ng tao, na halatang halata, sentro ng atake ni Satan at ng kanyang mga alipores ngayong dispensation. Natatakpan po itong eternal purpose of God na ito para sa Church, the Body of Christ, which concern the heavenly places. Nakalulungkot sabihin, marami rin pong member ng Body of Christ ang sa halip na tumulong para ipahayag ito, ay nagagamit pa ng kaway para takpan ang eternal purpose of God na ito, itong mystery na ito sa Body of Christ, ngayong dispensation of the grace of God. Tayo po ba ay nakikibahagi sa pag-educate ng mga angels? Kung alam po natin ang tamang aral, namumuhay tayo dito, ay na-educate din po ang mga angels, hindi ang mga tao na nakakakita ng ating patutuo bilang mga members ng Body of Christ. Tayo po ba ay nagpapagal ayon sa eternal purpose of God na ito, na kanyang nilayin kay Kristo, na inihayag kay Paul, to and through Paul, na apostle ng mga Gentiles at minister ng Body of Christ? Ikaw lang po, kaibigan, kapatid, ang makasasagot niyan. Kung hindi ka pa nakatitiyak sa iyong kaligtasan, kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pa rin maging bahagi ng eternal purpose of God na ito in Christ. At sa nabubuhay ka sa panahong ito, ay pwede kang maging member ng Body of Christ, ng isang church na kinikilala ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng indoctrination ng isang religious organization, hindi sa pamamagitan ng iyong pagsisikap, ng iyong gawa, hindi sa pamamagitan ng iyong pagiging aktibo sa isang church, kundi pwede kang maging kabahagi, maging member ng Body of Christ, pwede kang maligtas by believing that Christ died for you. Kristo po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ibinuhos niyang kanyang dugo para sa katubusan ng ating mga kasalanan upang makapaggawad siya ng kumpletong kapatawaran. At upang iyong ma-enjoy, makamtan mo rin ang lahat ng mga blessings na ipinangangako ng Diyos sa mga Gentiles ngayon. Sa isang kapatid na member ng Body of Christ, kumustahin po natin ang ating buhay at tsakin po natin na tayo lumalakad ng maingat, iniingatan ng aral, upang hindi po tayo mabiktima ng maling aral. Maaring alam po natin ang maraming aral ng biyaya, pero kumusta po ang ating buhay? Baka naman may mga verses po sa Bible na hindi po natin nasusunod dahil yung ating sarili po ang nasusunod. Isipin po natin na pinatawad na po ng lahat ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kung meron mang nasaktan, higit sa lahat na persona, ay walang iba kundi ang Diyos. At hindi lang nag-iisa ang nanakit sa kanyang kalooban, hindi maging ang sangkatauhan. Subalit, ang kanya pong inextend, ang kanya pong iginanti ay pag-ibig, pagmamahal, pagsasakripisyo. Ikaw bilang member ng Body of Christ, naway makibahagi ka, kaibigan, kapatid, sa ministeryong ginagawa ng Diyos ngayon, sa eternal purpose of God in Christ Jesus our Lord. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan at katapatan. Salamat po sa mga salita mo. Nawa po ay maging bahagi ng buhay namin ito. Hindi po namin ito wala ng kabuluhan, kundi by faith, we will believe and be living according to its truth. Makita po ang grace sa aming buhay, na ang grace na yan ay in action. Hindi lang naman po oriented kami, kundi we are being empowered by the grace of God according to your eternal purpose which you purpose in Christ Jesus our Lord. Pong lahat aming dalangin po sa salamat sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Maraming salamat po. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli, sa susunod na linggo, grace and peace to us all in Christ.